Again po, ito po muli si Coach RBC po, mga ka-shoppers. Magandang gabi sa lahat ng viewers natin, mga ka-shoppers natin sa iba't ibang panig ng mundo, sa FB Live po, tsaka dito sa Zoom. Salamat po sa Diyos sa lahat ng mga topic na ibibigay na naman sa atin, na word of wisdom ni God, mga ka-shoppers. So, tara po at magtulong-tulong po tayo na ito po ay ating mapakinggan, mga ka-shoppers. So by the way, I'm Coach RBC, Ronnie Forby Castillejo. Magandang gabi po, Coach Nanette Garland, Coach Romy, Coach Erna. Yan, I'm Coach Romy Chu, Coach Insyong, Coach Jose, Coach Hilda, Coach Ricardo Albon, dito sa Zoom. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-shoppers po natin. At tayo naman po ay magtalakayan sa isang napakagandang topic na pag-uusapan po natin lahat. At shoutout po sa inyo lahat dyan sa FB Live. Coach Josepina, hindi nagpi-feedback yung iba. Coach Samida, Coach Rosalinda, Coach Lina, Coach Marlene. Ayan, sa ating FB Live po, mga ka-shoppers. So marami tayong topic na medyo pag-uusapan, pero short lang po tayo, mga ka-shoppers, ano po, para at least makapagpahinga tayo, makapag-relax tayo lahat, mga ka-shoppers, makapagtulog po tayo ng medyo mas maaga. Pero mas maganda ay bago tayo matulog, mag-relax, mga ka-shoppers, ay makapagbahagi at makapaglingkod tayo sa lahat ng mga ka-shoppers natin. So, yung ating topic na pag-uusapan, the power of being a customer. Okay? Power of being a customer, just like a business owner, mga ka-shoppers. Ayan. So, pag power of customer po, mga ka-shoppers, tatandaan niyo po maigi, yung customer po, siya mismo yung client. Siya yung target market. Ayan. So ngayon, bago siya maging consumer, customer muna yan. So may target market po yan, yung customer. Ngayon, sino ba yung customer? Tayo po lahat yon, mga ka-shoppers, customer. So bakit po ang topic natin ay the power of being a customer, just like a business owner. Yan. So ang business owner po, mga ka-shoppers, sa totoo lang, ano yan eh, para kumita yan, kailangan magpo-put up siya ng business, tapos magma-market siya ng produkto na ima-market niya sa business niya. So, ibig sabihin, yung ibebentang produkto or yung bibilihin sa kanyang produkto, ang kailangan niya target market. Customer yon, mga ka-shoppers. Kaya papakita ko sa inyo kung gaano ka-powerful yung concept natin dito kay EMS. Para mas ma-realize ng bawat isa at para mas internalize po ninyo gaano kaganda yung regalo na EMS na ibinigay sa atin ng Diyos, mga ka-shoppers. Ayan. Kaya ito yung topic na maganda nating talakayin, mga ka-shoppers. Okay? Ngayon, marami mga produkto na market na iba't ibang mga negosyante, iba't ibang mga business owner, mga ka-shoppers. Ngayon, yung mga may-ari ng businesses, yung mga may-ari ng produkto na market sa merkado, namumuhunan ng produkto yan. Nagre-research yan pagdating sa produkto, nangangapital, nagla-license, nag-i-inventory. Ayan, so marami pong mga factor na kailangan i-provide ang isang negosyante para dun sa produkto na minamarket niya. So, kanino niya i-market? Sa customer. Tayo yon, mga ka-shoppers. Customer. Yun yung target. Di ba? Ano man ang business mo, ikaw man ay nasa food business, restaurant, okay? So sa mga karinderya, mga food business, mga fast food, ayan, mga street food, ayan. So ibig sabihin, mga pagkain ang business mo, mga ka-shoppers, ayan. Meron naman mga beauty products, mga pampaganda, mga makeup, mga lotion, ayan, mga foundation, ayan, tapos mga pangpaganda sa katawan ng tao.
cosmetic. Yan. Meron naman ang mga herbal supplement. Ibig sabihin pang health benefits naman po yan. Tapos meron din naman um, mga drugs, yung gamot sa pharmacy. Pag may sakit, yun yung piniprepare na produkto. Ayan. Minsan naman mga pagkain naman ng mga tinapay, pang bread. Yan, yung mga bake shop, bakery, yan. So mga gumagawa ng tinapay. Okay? Mga tasty, mga cake, ayan, mga pangmeryenda. May mga target market yung mga yan. Meron naman mga apparels, RTW, mga ukay-ukay. Yan. So, namumuhunan yung mga negosyante pagdating sa mga produkto. Fast food, mga ready to cook na pagkain, mga ka-shoppers. Di po ba? Yan, mga Jollibee, McDo, ayan, KFC, Chowking, Wendy's, ayan. So, marami pang iba't ibang mga produkto. Meron naman, mga merienda meals. Ayan, yung mga burgeran, burger sandwich. Ayan. Sa mga sasakyan naman, andyan ang mga car dealer. Iba't ibang klase ng sasakyan. Tapos, pagdating dun sa mga pyesa, andyan ang mga talyer, motor shop, okay? Yung mga car repair shop, mga ka-shoppers. Yan, so marami yan. Sa transport naman, andyan ang mga transportation vehicle. Target mo rin dyan ay customer. Yung mga pasaherong sasakay sa MRT, sa tren, sa eroplano, sa bus, okay? Sa jeep, sa tricycle, sa motorcycle, sa taxi, sa Grab. Ayan, mga ka-shoppers. So, mas na-elaborate natin ngayon itong topic na pinag-uusapan natin kasi mas dapat nating lalong maintindihan ng target market ng lahat, customer, consumer. That's why ang customer ay very powerful. Okay? So, ibig sabihin, yung nagtatayo ng negosyo, yung nagtatayo ng business, kailangan niya ng customer. Kaya lang, sila yung mga namumuhunan, sila yung mga nangakapital, nagpo-produce ng produkto para maibenta sa market. Yung iba naman, nagtitinda sa palengke, gulay, karne, isda, prutas. So maraming mga produktong market, itinitinda rin. Di ba? Meron naman sa school supply, so mga panggamit eskwelahan, o kaya panggamit opisina. Yan naman po yung market, mga ka-shoppers. So, ang daming factor po na dapat nating maintindihan at dapat nating maunawaan dito sa ating pinag-uusapan po, mga ka-shoppers. Ano po? Okay? So, dapat maintindihan natin yung ating mga dinidiscuss pagdating diyan. So, para at least mas maunawaan ng lahat, bakit napaka-powerful ng isang customer. Okay? Kasi, ang customer po, bagamat powerful siya, pero ang pagiging powerful niya ay hindi nagbe-benefits ng kita. Kawawa naman ang customer kasi hindi siya nagbe-benefits ng kita. Sa matagal na panahon na tayo ay mga namimili, tumatangkilik, naggo-grocery, bumibili araw-araw sa mga sari-sari store, bumibili sa mga tindahan, pero hindi tayo kasama sa nagbe-benefits pagdating sa kita. So, ang isang customer, ang isang consumer po, mga ka-shopper, ay napaka-powerful ng role niyan sa industry ng pagdinegosyo. Kasi ang bumubuhay sa lahat ng businesses, sa anong klase ng businesses, kahit anong klaseng uri ng negosyo, yung consumer, yung customer, yung client, yan po ang isa sa pinaka-importante na community. So yung consumers community na meron tayo dito kay EMS, very powerful. Gusto ko lang maintindihan ninyo na lumalakas ang lahat ng businesses sa buong mundo
because of the customer na tumatangkilik. Ngayon, may dalawang klase ng customer. Unang-unang customer, yung first-time buyer. Yung first-time buyer, ito yung umpisa pa lang na susubukan yung produktong minamarket mo. Customer yan. Okay? Tawag dyan, first time. Yan. Pero, pag nagustuhan yung produkto, babalik-balik yan sa'yo. Tama? Ibig sabihin, uulit yan ulit, bumili. Nagustuhan niya yung produktong i-mina-market natin, mga ka-shoppers. Nagustuhan niya yung produkto na inaalok mo. Nagustuhan niya yung produkto na nabili sa'yo. So, pag bumili ulit yan, mga ka-shoppers, ang tawag na doon, suki. Suki, bili na. O, ibig sabihin, pag sinabi kang suki, bili na, o di babalik-balik yan sa'yo bilang may-ari ng businesses. Ngayon, ano yung power of being a customer? Kung napaka-powerful pala ng pagiging customer, dapat ang meron ka, customer. Pero bakit ang topic natin? The power of being a customer is just like a business owner. Tingnan nyo ka EMS. Yung may-ari ng businesses, sa bawat customer na bumibili sa kanya, kumikita yung may-ari ng business. Tama o tamang-tama? Tama, di ba mga ka-shoppers, di ba? Yung may-ari ng isang grocery, lahat ng mga customer na bumibili sa kanya, kumikita siya. Yung may-ari ng isang restaurant, lahat ng kumakain sa kanya, kumikita siya. Yung may-ari ng bus company, lahat ng sumasakay sa kanya, kumikita siya. Kukuha niyo po yung point. Mga ka-shoppers, ano po? So, ibig sabihin, lahat ng customer na tumatangkilik sa isang negosyante, sa isang produkto, o sa isang nagbi-business, kumikita yung may-ari ng businesses. Nakukuha po natin, mga ka-shoppers, ano po? Nasusundan niyo po, mga ka-shoppers, tama po ba? Ngayon, ang maganda kay EMS, may business ka mang tinayo o wala, pero pwede kang mag-create ng community. Okay? Isang consumer community. Isang community ng mga customer. Okay? Through EMS, since meron tayong community rewards, yung magiging merchant natin na may-ari ng isang grocery, tapos yung kaibigan mo, yung kakilala mo na ipaunawa mo sa kanya si EMS, bibili doon sa grocery ng merchant natin. Customer. Pag bumili siya doon, merong suki points si customer na na-refer mo. Ang tanong, yung bumili ba yung na-refer mo doon sa merchant natin na grocery? Kumita yung grocery? Hindi. Kumita. Tanong, yung bumili doon sa tindahan na merchant natin na grocery, kumita hindi? Kumita rin kasi siya yung bumili through EMS. Ikaw, hindi naman ikaw yung may-ari ng grocery, pero yung na-refer mo na consumer na bumili yung customer doon sa tindahan, may kita ka rin. So, very powerful ang isang customer. So, never underestimate the power of being a customer. Kasi ang customer ay isa sa pinakamalaking role sa larangan ng pagninegosyo. So, tayong mga customer sa matagal na panahon, neglected tayo ng matagal na panahon. Since merong EMS na, I just want you to know and to understand it deeper, customer ka na dapat kasama ka sa kumikita. So, bilang a first-time buyer, pag umulit-ulit ng bili, ikaw ay nasatisfied, suki ka na. Ibig sabihin, parokyano ka na. So, ikaw yung paulit-ulit na bumibili. Kaya ka tinawag na suki, mga ka-shoppers. Nakuha niyo po, mga ka-shoppers, di po ba? So, grabe, no? So, dyan, naiintindihan na natin yung gusto nating iparating, mga ka-shoppers. So, dapat maintindihan ng lahat ng mga ka-shoppers natin
yung ating ginagawa dito sa advokasya natin kay EMS. Nakukuha niyo po. Kasi anumang sektor meron tayo. Ikaw man ay empleyado, nagtatrabaho ng 8 to 5, sumisweldo ng 15.30, ikaw ay nagne-networking, 'di ba? Mina-market yung mga iba't ibang mga produkto ng iba't ibang mga company, kikita ka diyan. Pero gagastos ka pa rin. Ikaw ay private employee, government employee, ikaw ay salesperson, ahente ng insurance, ahente ng kabaong, ahente ng sasakyan, ahente ng bahay. Yan. So, ibig sabihin, we are all consumers. Lahat tayo ay customer. Ang tanong lang naman dyan, gusto mo ba maintindihan talaga ang pagiging isang customer? Gusto mo ba, being a customer, ay may value ka na ngayon? Dapat ikaw yung makaramdam ng value mo, mga ka-shoppers. Hindi yung binibilihan mo lang ng tindahan ang nakakakita ng value mo. Kaya nga sinasabi nila eh, balik ka ha, di ba? Kasi nga gusto kanyang umulit bumili sa kanya. So, business owner, product owner, need to satisfy you do sa produktong imina-market niya para kumita siya ng tuloy-tuloy sa bawat pagtangkilik at pagbili mo sa kanya. Kaya nga lang hindi ka nga kumikita nung hindi ka pa EMS. Kaya dapat maging EMS ka para kumita ka ng malaki at kumita ka ng tuloy-tuloy mga ka-shoppers. So, gusto ko lang maliwanagan lahat ng mga ka-shoppers natin. Gusto ko lang maintindihan nyo. This is not just a simple idea. Pero this is very basic. Alam mo, customer ka, alam mo, suki ka, pero walang nagpaunawa sa iyo ng ganito. Walang nagmulat sa iyo ng ganito. Walang kasing lalim ng advokasya kagaya ni EMS na nagsusulong ng ganito. So, mas maganda, makasama ka sa advokasya natin. Mas maganda, isama mo lahat ng kakilala, ng kamag-anak, ng kapitbahay, ng kaibigan, sa advokasya natin kay EMS. So, wala kang dapat papalampasin na circle of influence mo. Di po ba, mga ka-shoppers? Oh. So, ibig sabihin, being a consumer, may value ka na. Kaya, sabi dito ni Cosamida, sabi ng mga store, mahalin ang mga suki lover. Di po ba? Naintindihan niyo na po mga ka-shoppers, ano? Kaya kung hindi mo pa siseryosohin si EMS as early as today, so ngayon po ay October 2 na. Kaya dapat yung mga hindi pa naka-registered, mag-registered na kayo para magsama-sama tayo dito lahat sa platform ni EMS. Yan, tama po. Yes, tayo naman po ang kumita mula sa gastos natin at gastos ng iba. Actually, hindi lang tayo. Makakasama na tayo this time sa kikita. Kasi there's a perfect platform right now which is EMS na ito po yung ating pagtutulong-tulungan para lahat tayo mag-benefit sa platform po natin dito kay EMS. So mas maganda yung napag-uusapan natin yung mga ganitong topic para at least mga ka-shoppers, hindi tayo nagpag-iiwanan sa mga nangyayari po sa mga paligid. Dapat ito ay maunawaan natin ng mas malalim pa. Yung pagbili mo ng damit, dapat kasama ka sa kumikita. So that's the power of being a customer. Okay? Hindi lang end user. Yung pagbili mo ng sapatos,
yung pagbili mo ng toothpaste, mga ka-shopper, yung pagbili mo ng sabon, yung pagbili mo ng Downy, yung pagbili mo ng biskwit, yung Royal, yung 555 sardines, yung galunggong, yung malunggay, yung okra, yung pagasolina mo. So, imagine that. That is a power of being a customer. Ang maganda, hindi mo kailangan magtayo ng isang malaking grocery para kumita sa produkto. Kailangan mo lang mag-create ng community ng mga customer kay EMS na tatangkilik sa mga merchant store partners natin. At lahat tayo doon na mamimili. So, kailangan lang maintindihan natin yung lalim ng konsepto natin kay EMS. Kasi, after nito, sa susunod na mga training natin, i-discuss naman natin into detail, mga ka-shoppers, paano ka kumikita sa bawat gastos mo at gastos ng iba. Hihimayin natin yan into detail para lahat ng mga ka-shoppers natin, yung pinaka-basic, mas maunawaan natin, mga ka-shoppers. So, we must understand this kind of concept na matagal ng panahon na yung dati nating gawain na gastos na lumang tradisyon pero ginawa nating bago kay EMS yung lumang tradisyon na gastos na this time yung lumang tradisyon na gastos na pag ginawa mo yan kay EMS at dito mo dinaan yung gastos mo, kikita ka na. Yun yung magiging bagong tradisyon ng gastos pero kasama ka sa kumikita habang gumagastos. Nakukuha niyo po yung punto, mga ka-shoppers, di po ba? Kaya dapat ka nang magising, dapat ka nang mga lampag. Yung kamag-anak mo, huwag mong pilitin, pakinigin mo lang. Tama? I-invite mo lang sila sa mga ganitong usapan, mga ka-shoppers. Okay? So, huwag mo silang pilitin, pero you always remind them to attend. Okay? Makikinig lang sila sa usapan natin, tapos let them decide. So, pag naimbitahan mo na silang makapakinig, sila na mismo yung magde-decide sa sarili nila ano yung napakinggan nila kay EMS. Huwag mong pilitin, pero lagi mong i-remind. Darating yung time, mapagbibigyan ka isang araw na maka-attend yan sa Zoom or maka-attend yan sa FB Live. Lagi tayong magla-live, lagi tayong magsuzoom para anywhere around the world, pwede nila mapakinggan itong ating sinasabi. And this was be recorded and this will be played repeatedly dun sa mga hindi nakapakinig sa time natin na presentation training ngayon. Kailangan kasi mas maunawaan ng lahat ng mga ka-shoppers natin yung ating ipinapalaganap na advokasya dito kay EMS. Kasi kung walang sisigaw, walang magbabalandra, okay? Walang, what do you call this? Walang magdi-disseminate, walang magsusulong ng ganito kalalim na advokasya kagaya ng EMS. Patuloy po tayo na magiging alipin ng matagal na panahon. This time, bukasan na natin yan. Walang ibang solusyon. Walang ibang solusyon. Ang solusyon, itong platform lang ni EMS. Nag-iisa pa lang ang platform ni EMS kung lalaliman nyo talaga yung pangunawa dito. Kasi tayo lang yung may isang common denominator na sektor, consumer. Ano man ang field mo, ano man ang pinagkakitaan mo, ano man ang samahan mo, ano man ang grupo mo, ano man ang pinagkakitaan mo, ano man ang affiliation mo, we are all consumers, mga ka-shoppers. So, ang backbone ng lahat ng bansa ay mga negosyo, mga businesses.
Pero ang lifeblood, ang bumubuhay sa lahat ng mga negosyo, consumer. Kung tayo pala yung lifeblood, kung tayo pala ang bumubuhay sa kanila, di napakahalaga pala natin mga ka-shoppers. Wala kasing nagpapaunawa mga ka-shoppers. Walang nagdi-deliver ng ganito. Wala tayong sinasagasaan. We don't compete, we make alliances, we collaborate. Kailangan lang marami tayong sumisigaw ng EMS. Marami tayong napapasali sa community natin. Kaya nga ginawa kong libre si EMS, ang registration, para makapasok sa community natin. Makabuo tayo ng milyon-milyong customer, ng milyon-milyong consumer, para yung pwersa natin, yung power natin, mga ka-shoppers, makasama ka. Makasama tayong lahat sa business industry. Na hindi mo kailangan magtayo ng negosyo, pero sa lahat ng negosyo, kabahagi ka sa kumikita. Bakit? Makaka-create ka ng community. Yung community yung kinikreate mo, ito yung mga customer na tatangkilik sa mga businesses partner natin. So yung mga nag-merchant sa atin, tatangkilikin natin lahat. Doon tayo lahat bibili, doon tayo mag-grocery, doon tayo mamamalengke, magpapagasolina. Kasi sila yung nagbibigay ng bahagi ng kinita nila doon sa pagtangkilik natin sa kanila. So ibig sabihin, kikita sila, kikita tayong lahat. Everybody happy. Sa ganyang sistema, wala nang magugutom na Pilipino. Wala nang magugutom na mga kababayan natin. Soon to be global. Bakit? Hindi lang po pang-Pilipinas ito mga ka-shoppers. Maging sa ibang bansa ay pwede nating ma-drive, pwede nating madala yung concept natin kay EMS. Pero simulan muna natin sa EMS. It's a dream. Kumbaga yung pangarap nito, dapat masulong natin mga ka-shopper. Nagawa nga ng malalaking platform eh. 'Di ba? Kung talagang uunawain mo ito, yung target market ni SM, customer, yung tatangkilik sa kanya. Yung target market ni GCash, customer, yung tatangkilik sa kanya. So, ibig sabihin, that's the power of being a customer. And that customer is you. Ikaw. Bigyan mo ng value yung sarili mo. Napaka-importante mo, napakahalaga mo sa role ng lahat ng nagninegosyo sa buong mundo. Napaka-importante mo. So, bigyan mo ng importansya. You just give more value to yourself this time. Customer ka eh. Kailangan ka ng lahat ng negosyante. Maliit man yung negosyante, malaki man yung negosyante, tayo pa rin ang bumubuhay sa lahat ng businesses. Pag nag-deposit ka sa bangko, pera mo, pero ang bangko ang gumagamit ng perang deposit natin sa bangko. Customer ka ng bangko. Kliyente ka ng bangko. Nakukuha niyo po mga ka-shoppers? I hope naintindihan nyo, naunawaan nyo yung aking gustong sabihin, yung aking gustong i-share sa lahat ng mga ka-shoppers natin. Dapat maintindihan natin yan, dapat maunawaan natin yan, na meron palang ganitong kalalim na konsepto na umiiral sa panahon natin ngayon. Walang ganitong nagsusulong na habang gumagastos ka at gumagastos ang iba, kumikita ka rin. Tayo pa lang ang iisang platform sa buong mundo na may ganito kalalim na advokasya, mga ka-shoppers. Nakukuha niyo po? So, sige nga, mga ka-shoppers, ang tanong lang naman dito, kanina pa ako nagsasalita,
So, ikaw, being a customer, naniniwala ka ba, okay, na napaka-importante mong customer? Naniniwala ka ba, mga ka-shopper? This time, naunawaan mo ba na being a customer ay napaka-value mo pala? May halaga ka pala bilang customer. So, tanong, being a customer, agree ka ba na dapat kasama ka sa kumikita? Yes or yes? Sige nga, lahat ng naniniwala na being a customer, dapat kasama ka sa kumikita. Mag-chat po kayo, mag-message po kayo diyan sa Zoom, tsaka dito sa FB Live kung agree ka. Type yes. Y-E-S. Bakit? Yung participation mo ng pagta-type, dun pa lang makikita mo may take action. Ngayon, kung nakinig ka lang, hindi ka naman nag-take ng action, it will not give you a result. Nakukuha niyo po? Lahat ng gusto nating gawin, it boils down with the result. Bago ka magka-resulta, kailangan may action kang gagawin. Yung simpleng action, hindi mo magawa, hindi ka makakarating o ma-achieve yung resultang gusto mong marating. Correct o correct? Correct, di ba, mga ka-shoppers, di ba? So, may take action, may participation. Bakit? Siyempre, gusto mo umasenso, gusto mo umangat, aba, kailangan kumilos. Tama? Kasi kung hindi ka kikilos, wala kang gagawin, nakatunganga ka lang, hindi ka asenso. Eh kung gusto mo talaga umasenso, gusto mo talaga umangat, meron na tayong platform kay EMS na 110 million Pilipino or more or 7 billion population worldwide. Kung ito ay masusuportahan nating lahat sa buong mundo, kamusta ka naman? Meron ka lang 1 milyong customer na makreate kay EMS, piso ka na lang. You can earn 1 million peso per day. Kung hindi ka nangangarap kumita ng milyon, this time pangarapin mo naman. Tama? Hindi ito networking. Hindi ito direct selling. Hindi ito benta-benta. Ito ay isang konsepto na matagal na nating ginagawa, yung gumagastos ka naman, wala pa si EMS, hindi ka nga lang kasama sa kumikita, pero this time, narinig mo na si EMS, dapat kasama ka na sa kumikita habang gumagastos ka. Hindi mo pa rin ba nauunawaan yan? Hanggang ngayon, hindi ka pa kumikilos. Hanggang ngayon, hindi mo pa sinasama yung kapatid mo, yung asawa mo, yung nanay mo, yung kaibigan mo, yung pinsan mo, yung tita mo, yung tito mo sa EMS na dapat habang gumagastos sila, kasama na rin sila sa kumikita kagaya mo. Or hindi ka pa naniniwala hanggang ngayon kasi hindi ka pa nagtitake ng action. So, kailangan mag-take ka ng action. Nakukuha niyo po, mga ka-shoppers, di po ba? Bakit? Wala namang ibang magpapaunawa sa iyo eh. EMS lang ang pwedeng magpaunawa sa iyo. Tama? Walang curriculum, walang kurso. Tama? At walang organization na nagsusulong na dapat ang consumer, ang customer, dapat kasama sa kumikita habang gumagastos. Tayo pa lang, mga ka-shopper. Kaya kung ako nagsisisigaw dito, dapat kasama ko na kayo magsisisigaw din dyan sa lugar ninyo kung saan kayo naroroon. 81 provinces, 1,490 cities and municipalities, more than 42,000 barangay. Ganon kalaki ang ating merkado. Tapos buong mundo, 143 countries. Grabe, nakaka-excite, mga ka-shopper. Kaya kung talagang mapapakinggan mo talaga ito, si EMS, hindi mo ito palalambasin.
kung ito ay talagang naisapuso mo, mga ka-shoppers. Bakit ganun kalaki ang pwedeng mangyari sa ating lahat? 'Di ba? Kailangan lang may magpaunawa. Kailangan lang may magising. Sabi nga ng iba, Coach RBC, mag-file ka nga ng Certificate of Candidacy. Consumer, party list, earning consumer community party list. Sabi ko, ayoko. Ayokong mahalo sa politika, mga ka-shopper. Hindi mo kailangan tumakbo, hindi mo kailangan maging politiko para matupad itong pangarap nating lahat. Bakit? Hindi naman kailangan eh. Hindi naman kailangan. Bakit? Consumer ka, customer ka, very powerful ka, tandaan mo yan. Dapat alam mo yan. Dapat naunawaan mo yan. Dapat naintindihan mo yan. Bakit? Sa totoo lang, yung kasama ang consumer sa kumikita, walang kahit anong batas sa Pilipinas na nagbabawal ang consumer hindi isama sa kikita. Dapat nga kasama eh. Bakit? Ang consumer, sa totoo lang, ang ating batas, pagdating sa Consumers Protection Act, pinoproteksyonan yung quality ng product, yung supply ng product para walang hoarding. Pero may nag-hoard. Yung overpricing ng product, pinoproteksyonan. Yung quality ng product, pinoproteksyonan. Pero, hindi nakasaad doon na ang consumer kasama dapat sa kumikita habang gumagastos. Imagine niyo po, sa tagal ng panahon, from supplier, manufacturing, area agent, middleman, distribution channel, local retailer, online retailer, local product, online product. Marami ng online shopping eh. Pero lahat ng dinaanan ng produkto ng channel, kumita yang ng patong, pati yung tax na binabayaran natin, sinolder nating lahat, pinatong lahat sa atin bilang mga consumer. Nakukuha niyo po mga ka-shopper? Pero, hindi man lang tayo idinamay sa dapat kasama sa kikita habang gumagastos. Bakit? Yan lang ang tanging solusyon na yung 110 million Pilipino habang gumagastos kasama sa kumikita, wala nang maghihirap na Pilipino. Lahat tayo walang magugutom. Hindi ayuda ang sagot. Ang sagot, tuloy-tuloy na kita mula sa gastos. Yan ang pinakasolusyon sa kahirapan. Hindi ma-uplift lang ang buhay. Dapat eradicate ang poverty. Tanggalin, i-wipe out. Sa papanong paraan, bigyan mo ng kita yung 110 million Pilipino. Lahat, hindi lang sektoral. Sabi ko nga, sa mga kwentuhan namin ng mga top leaders natin at mga top executive ng mga pinag-uusapan natin, mga ka-shoppers eh. Bakit? Kahit anong gawin ng mga organization, lahat yan sektoral at limitado lang, mga ka-shoppers. Di po ba? Limitado lang naman talaga eh. Ano ba ang ginagawa ng ibang mga organization? Sektoral. Mayroong party list. Para saan? Sa mga manggagawa. May party list. Saan? Sa mga teacher. May party list. Saan? Sa mga magsasaka. I-represent lang nila yung mga sektor na kung saan yun ang re-represent lang nila. Pero wala pang nagsusulong na i-represent yung 110 million Pilipino na consumer na dapat kasama sa kumikita habang gumagastos. Pero, hindi natin gagawin yan tumakbo mga ka-shopper. Ang kailangan lang natin,
Maunawaan mo. Bakit? Hindi naman kailangan eh. Bakit? Yung 42,000 area ng barangay, lahat yan may negosyo. Lahat yan may sari-sari store. Lahat ng barangay sa Pilipinas may sari-sari store. I-merchant lahat ng sari-sari store. Lahat ng lugar sa Pilipinas may palengke. I-merchant lahat ng palengke. Tama? Lahat ng mga area sa Pilipinas may water station. I-merchant lahat yan. Imagine that, mga ka-shopper. Kung mauunawaan nyo lang talaga ito, mga ka-shopper, ang lawak ng ating pwedeng marating. Mararating natin yung tugatog ng tagumpay, zero corruption. Hayaan na natin ang government doon sa 12% na tax collection. Let them decide where the fund to be used. Wala tayong magagawa, andiyan na yan. Pero, yung maisulong natin na bawat gumagastos ka, kasama ka sa dapat kumikita, maunawaan mo yun. Ngayon, yung tindahan, hindi natin lahat yan mauobliga na magbahagi ng kita kasi iisipin ng mga malalaking negosyante, hindi na namin kailangan magbigay ng bahagi ng kita namin sa inyo kasi marami na kaming customer. Okay lang yan, mga ka-shopper. We don't need them. They need us because you as a customer, you as a consumer is the most powerful sector in the world. Tandaan nyo yan, mga ka-shopper. We are the lifeblood of all the businesses. Tayo yun, mga ka-shopper. Tayo yun. Tayo yun. Naunawaan nyo na po, mga ka-shopper. Di ba? So nakikita po natin yung kagandahan ng platform po natin dito kay EMS. Dapat lang maunawaan po natin yung talagang ating sinusulong. Di ba? May mga merchant kaming nakausap. Hindi na raw nila kailangan tayo kasi marami na raw silang customer, okay lang. Doon tayo sa mga merchant na naunawaan yung ating konsepto. Pag yung merchant nag-share ng kanyang bahagi ng kita sa atin, tangkilikin natin lahat. Sa isang barangay, kung ilan yung mga negosyante doon, at naunawaan ng platform ni EMS, kung sino mga merchant, tangkilikin natin. Kasi may kita sila, may kita tayo. Tuloy-tuloy na tangkilikin, tuloy-tuloy nakikita sila, tuloy-tuloy nakikita din natin. Darating yung time, yung mga hindi pa merchant, magdi-decide na rin niyang maging merchant. Mas maganda nga, lahat ng lugar maging merchant eh. Bakit? Kulang lahat ng paninda sa pangangailangan ng bawat isa natin, mga ka-shopper. Wala lang tayong pambili. Kung marami kang pambili, hindi may stock ang paninda sa kanilang mga warehouse. Wala lang tayong pambili. Kulang yung ating kinikita sa ating ginagastos araw-araw, mga ka-shopper. Pero kung sobra-sobra ang inyong kinikita sa iyong ginagastos, mga ka-shopper, ay nako, ako na nagsasabi sa inyo, grabe, punong-puno ng grocery ang iyong mga lagayan ng mga box. Punong-puno ang iyong rep kung marami ka lang pambili, mga ka-shoppers. Tama? Kasi anong magagawa ng tahod ng taas sahod? Kulang pa rin ang taas sahod. Tinaasan ng sweldo, ang gastos tumataas. Hindi rin solusyon yung taas sweldo, mga ka-shoppers. Ako na nagsasabi sa inyo, mga ka-shopper. 'Di ba? Ako na nagsasabi, hindi solusyon yung taas sahod. Tumaas ang sahod, tumaas din ang gastusin. It's proportionally relational. Wala ding silbi, wala ding kwenta. Pero yung kahit tumaas ang bilihin, nagmahal ang gastusin, pero kasama ka sa kumikita, aba, maganda yun, mga ka-shopper. Analyze nyo. Bino mo, kasama ka sa kumikita. Tumaas man o bumaba ang bilihin, pero kasama ka sa kumikita. That's the very powerful idea. That's the most hardest mindset to accept sa iba. Hindi matanggap ng iba yan. Yung iba, duda pa rin. Gastos nga yan. Maniwala ka, totoong nangyayari, may kumikita sa gastos.
Sino? Yung binilihan mo, hindi ka nga lang kasama. This time, kasama ka na. So, dapat maunawaan mo yan, mga ka-shopper. O, di po ba? Ayan, I cannot stay longer, mga ka-shopper. 11:02 na. Pero, ang magandang topic na pag-uusapan natin, ay ito ay na-share natin, mga ka-shopper. Kasi I just want you to feed information na talagang magigising yung ating mga diwa, mga ka-shopper. Kasi, yun naman talaga ang dapat nating maunawaan, mga ka-shoppers eh. Dapat nating maintindihan, mga ka-shoppers. 'Di ba? Matagal na tayong namomonopolize ng malalaking negosyante. They are billionaires right now, but we are still poor right now. Bakit? The higher percentage of profit goes to them. Tapos hindi ka pa kasama sa kumikita. 'Di ba? Nakukuha niyo po, mga ka-shoppers? Nagugulat ka na lang sa totoong halaga ng produkto. Pero yung mga dinaanan ng produkto bago makarating sa'yo, ilan ang kumita dyan na channel of distribution. So yung mga middleman, yung mga trader, yung mga malalaking negosyante, kumikita yun. Kaya lang, sa laki ng kinikita ng percentage nila, hindi ka man lang sinama sa kumikita. So this time, yung power of being a customer, you must be part of that earning. Kailangan parte ka na ng kita bawat gastos. So we are 49,000 right now and still counting. Let's duplicate more, mga ka-shoppers. Registered more shoppers. Take initiative. Lahat ng mga kamag-anak mo, kilala, kaibigan, baka hindi pa shopper ni EMS, i-shopper mo na. Yung mga binibili mo na tindahan, baka hindi mo pa naulakan. Pati hindi mo pa nakausap. Baka hindi mo pa na-share yung EMS concept dyan sa area mo para start na silang merchant at dyan ka na mamili. Tapos yung ibang binibilihan mo, kausapin mo na rin. Sino yun? Yung binibilihan mo ng sari-sari store. Yung binibilihan mo ng pandesal sa bakery sa umaga. Yung binibilihan mo ng almusal. Yung binibilihan mo ng bigas sa bigasan sa lugar mo. Isahin mo silang kausapin. Hindi ka kailangan lumayo. Diyan lang sa lugar mo. Diyan ka mag-umpisa, mga ka-shoppers. Gawin mong katol. Umpisa ka sa loob, then paikot palabas. Mga ka-shoppers. Yun yung importante na dapat maintindihan ng bawat isa sa atin. Umpisahan mo diyan sa lugar mo. Di ba? Lugar mo yan, diyan ka nakatira, diyan ka magparami ng shopper muna, diyan ka magparami ng merchant. Hindi mo kailangan lumayo. Ilan ang population mo diyan sa street nyo? Ilang street diyan sa kabilang barangay, sa kabilang street? Ilan ang tindahan diyan sa street mo? Ilan ang tindahan diyan sa kabila? Ilan ang palengke diyan? Ilan ang may milk tea shop? Ilan ang may bawa? Ang dami, mga ka-shoppers. Umaga pa lang lumabas ka. Umaga pa lang alukin mo na. But you must learn to move next doon sa ayaw. Remember, hindi natin kailangang ipilit ang platform natin. We are so very powerful. They need to understand. If they don't understand, next, go to the next. Yung makakaintindi. At pag dalawa na kayo na naniniwala, dalawa na kayo sa advokasya. May naniwala pang isa, tatlo na kayo sa advokasya. Maniniwala ako dati mag-isa lang ako. There's a lot of businesses turn down my offer. Itong konsepto na to, ako na founder. Ni-reject pa kami. Nung nag-i-start kami. Tanong sa akin nung nag-i-start, may merchant na po kayo. Good news, wala pa. Loloobin, kayo pa lang po. Gano'n na karami shopper nyo? Good news, kami pa lang din po. Di ba? Balikan nyo na lang kami pag marami na kayo. Dumami na tayo. Hindi na namin binalikan. O, di ba? Kasi siyempre, nag-focus kami doon sa mga naniwala. Di yun ang pinromote natin, mga ka-shoppers, di po ba? And right now, we have more than 1,100 merchant and 49,000 shoppers and counting. Nadami pa yan, mga ka-shoppers. From me alone, na naniwala, kwento pa lang, wala pang system, wala pang encoding, wala pang kumikita, wala pang merchant, wala pang nabibilihan. Way back, 2007. It's more than 15 years already, mga ka-shoppers. So I started to create this platform. So we tried the system to implement, but we failed for how many years? And thanks God, salamat po sa Diyos. Since 2020, March 2, nung naapang system, up to now, we are already more than 4 years and going strong, mga ka-shoppers. Kaya salamat po sa Diyos sa inyong mga time.
sa inyong pagkakataon. Marami pa akong topic na gustong ibahagi sa inyo sa mga susunod. So tutuloy-tuloy natin yung mga training natin. We will have a series of training for you to understand. Madali lang po mag-discuss ng mga basic, pero dapat yung maunawaan mo, yung lalim ng advocacy ni EMS, doon tayo mga ka-shoppers. Di po ba? Yung sabi nga natin mga ka-shoppers kausap ko yung 767 General Merchandise natin kanina. Kasi role model natin sila mga ka-shoppers Kaya lang tinawagan ko yung 767. May problema po ang 767. Sabi ko nga, papakita ko sa inyo mga ka-shoppers. Sa dami ng mga customer na bumibili sa kanila, problema nila yung pag-encode. Bakit? Dinumog ng customer. Andiyan si Coach Rita, nakikinig siya dito. Andiyan sa FB Live. Tambak yung kanilang encoding. Sa dami ng customer. Tapos yung mga nag-registered, nag-hold pa sila ng registration. Bakit? Pumikita sa Suki Points at nawi-withdraw. E di nawindang yung mga tao. May, Suki Points dun. Nawi-withdraw. Aba, pamemberan lahat mga ka-shopper. Tapos kada bili, submit ng resibo. Kasi kailangan nila Suki Points. Submit resibo. Sunod-sunod. Imagine mo ang average ng store nila, hindi pa lahat shopper yun. Nagwa 1 million to 2.5 million per day. And they give 1% share sa Suki Points. Can just imagine. Kung lahat ng mga store ganun ang ugali, may bababang loob, talagang may kusa, at talagang mapagbigay, ay grabe. Kaya nga sabi sa Bible, the more you give, the more you will receive. Dinudumog. Grabe. Papakita ko sa inyo. Hindi lang naibigay. Kasi gabi na kami natapos kanina kaya late na tayo nag-start. So nag-usap-usap muna kami kanina. Kasi ini-schedule namin yun. Kasi meron tayo sa Pasig na nagtanong. Di ba? Ay naghahanap ng feasibility studies. Di ba? Comparative analysis. Nung hindi pa EMS tapos EMS na. Ayun, siguro papakita ko lang yung tambak nung karton. Ang dami daw doon, di pa na-incode kasi sa dami na sunod-sunod na customer. Siyempre busy din yung staff nila Di ba? Pag may bumili, ganun. So, ini-encode sa system natin. Good problem yun, mga ka-shopper. Yung mga merchant pa nga natin, naghihintay ilan na ba customer dito? Sa kanila may suki na Kasi yung mismong may-ari ng tindahan, naunawaan niya si EMS. So, dumami. Dumami, mga ka-shoppers. 1 million to 2.5 million per day sales. What's Marites? Di ba? Imagine mo kung 100% lahat yun shoppers na. Hindi pa nagpipigil pa sila ng encoding. Tambak na sila doon. Bakit? Dinumog Ikaw pa naman dumugin, hindi ka maganda o gaga. O, di ba? O pati yung mga tindahan na bumibili sa kanila doon, merchant na rin din natin. O, siyempre, under training din lahat yun. Yung mga cashier nila, member din natin. Binubulungan Ma'am, may suki points mo dito na withdraw. Ito po yung form, fill up po kayo. O, ito po yung link, fill up po kayo. Ang bilis. Kasi yung cashier din naman ang nagre-refer Bakit? Bukod sa sweldo ng mga cashier, sila mismo referral ng mga customer, di ba? Kasi yung mga kamag-anak, ganun din. Ay, grabe. Libo-libo na po yung shoppers doon. Araw-araw namimili. You can just imagine that. Di ba? Kasi ganun talaga ang mangyayari dyan. Basta't nagkaisa at naunawaan ng may-ari ng businesses at minerchant lahat, panalo, mga ka-shoppers. Basta lang maunawaan. Di po ba? Sige nga po, Coach kung nandiyan ka pa po, Coach sa Rita sa FB Live. Yan, pa-chat nga po dyan sa FB Live natin kung naririnig yung pa po. Kasi mahina daw po signal Check lang natin. Nakahabol kasi pauwi siya kanina galing doon sa store nila. Di po ba? Tapos, yung picture po sasend nyo po. Kasi pangalawa na po yan. Pangatlo na. 2 beses sila natambakan. Ngayon, pangatlo, natambakan na naman. Grabe. Sobrang, sobrang nakaka-excite. Grabe ito yung grocery nila. Mga ka-shoppers, I just want you to show their store, mga ka-shoppers, kung gaano kalaki yung kanilang store. Ito po, panoorin po natin yung kanilang
store po. Yan. Ayan, nandito tayo sa Maribeles. Dito yung harapan nila. Ayan, busy Monday po, mga ka-shopper. Ayan, so, ito tayo dito. Ayan. Ito si Sir. Ayan si Sir. Ayan, nag-check ng mga pa-out na order. Ayan, counter. Ayan o, naka-play yung ating EMS. Ayan. Ang maganda pa po dyan mga ka-shoppers, yung video natin na 2 minutes, naka-plug and play sa harap ng cashier. Mga ka-shopper. Hindi po ba? Ayan o, lagi ako napapakinggan mga ka-shopper. O ano yun, ano yun? O, habang nagbabayad, nakapila. Grabe, ayan, talagang nakita nila yung platform ni EMS kung gaano ka-excite. Ayan, panoorin pa po natin. Yeah. Napakalaki po dito. Ayan, so pagpunta ng mga ka-shoppers po natin. Ayan, after nila mag-order dyan, magbayad. Ito naman yun, napakalaking ano nila. Pamilihan dito. Ayan. Dito ang redemption booth natin. Pag nag-redeem ng points, dito sila sa counter. Yan. Kay Ma'am Shelo. Yan. Diyan kine-claim yung mga rewards natin. Ayan. Approach nyo lang po si Ma'am Shelo. Yan. Pakita nyo lang po yun yung mga suki card para makakuha ng kita sa gasto sa pamimili dito sa Glenda Store 767 General Market. Salamat sa Diyos mga ka-shopper. God bless. Tingnan nyo mga ka-shoppers. Yung nag-encoding sila, ay grabe. Ito, tingnan nyo po, tambak-tambak ang kanilang ini-encode sa registration mga ka-shopper. Ito. Ano po yung mga... Ang mga application po ito ngayon ng EMS, ngayong araw lang po ito, napakarami na nila oh. Pakitingin nga ma'am, pa-close up. Fill up sila lahat, mga pang-suki card dyan madam. Opo, pang suki po lahat ito. Yun. EMS suki. Ganun pa yata sa ilalim. Ito pa po. Ito pa. Grabe. Excited mga ka-shopper. Tingnan nyo po yan. Daming suki card dito. Kaya marami mag-enjoy po dito. Maraming kikita dito sa atin. Ma'am, anong masasabi nyo kay EMS natin, ma'am? Nakakatuwa po ang EMS. Talagang go na go tayo dito. Susunod yan, ma'am, yung mga purchase na nila, madam, di ba? Opo. Start na po tayo bukas siguro mag-redeem. Ayan, si madam, oh. Mag-encode na, oh. Pumiklik nyo mo yung referral link. Sa taas, ma'am, sa taas. Ayan, oh. Naghihintay na yung encoding dito. Oh. Ang dami. Kaya pag kayo nakakuha ng isang malaking merchant din, ako, mag-i-enjoy talaga kayo dito, mga ka-shopper. Ayan, salamat sa Diyos. God bless po. At sa ating lahat. See you again, mga ka-shoppers, sa next update. Salamat sa Diyos. Okay, ma'am. Ma'am, ano po yung... Ayan, mga ka-shoppers. So, nakita niyo po, ano po. So, talagang tuwa lang po talaga mga ka-shoppers kasi very exciting. At sunod-sunod pa po, may mga iba pa po mga nakakausap tayo dyan mga ka-shoppers. Talagang this is very exciting for everyone. Malaking tulong po talaga yung platform po natin. So, we must understand that we, all consumers, is very powerful. So, napaka-importante po natin. So, you must give value to yourself being a consumers, mga ka-shoppers. At the same time, yung mga business owner natin, consumer din naman yan eh. O, di po ba? So, it's a two-way profit, two-way benefits. Kumikita ang business owner, tinatangkilik ng maraming shoppers ni EMS, kumikita ka rin bilang consumers, mga ka-shoppers. Kaya, exciting, panalo. Ano lang, tiyagain mo lang talaga mga ka-shoppers. Talagang bigyan mo lang ng time, seryosohin mo, aralin mo si EMS, mauunawahan mo talaga yung platform po natin dito kay EMS. Kaya, hindi lahat naman ng lugar, pero
Grabe yung negotiations din namin diyan mga ka-shoppers. Ilang buwan din po kami nag-negotiate before sila nag-decide. Actually, they have Suki card eh. Okay? So, yung Suki card na ginagamit po nila, yung physical card talaga. May points yun na ibibili sa kanila. Pero, nakita nila yung ganda ng EMS natin. Kaya, panalong-panalo, marami talaga tayong pwedeng matulungan dito mga ka-shoppers. Lalong-lalo na kung ito ay na-spread na talaga sa buong mundo mga ka-shoppers. Umpisa sa Pilipinas, papunta ng ibang bansa, at let's help to fight war against poverty mga ka-shoppers. So hanggang dyan po tayo mga ka-shoppers sa ating naipaglingkod. Salamat po sa Diyos sa time ng lahat ng mga shoppers natin na nakinig. Patuloy po tayo sa pagsuporta sa platform po natin. Si Coach RBC po natin mga ka-shoppers, ang inyong pangkalatang lingkod dito kay EMS. May mga activity pa po kasi kami, kaya hindi tayo magtatagal. Sa susunod po, may schedule din po tayo ulit. Araw-araw naman po yan, yung ating training po mga ka-shoppers para at least tuloy-tuloy po tayo sa ating platform dito kay EMS, mga ka-shoppers. Okay, gaya natin bilin, sa Diyos lahat ng kapurihan, mga ka-shoppers, ano man ang ating pinagdadaanan, ilagak natin sa Panginoon lahat ng ating kabalisahan, mga ka-shoppers. At the same time, naway kalooban ng Panginoon ang ating masunod, hindi ang ating sariling kalooban. Salamat po sa Diyos, mga ka-shoppers, sa ating lahat. Okay, God bless po, and to God all be the glory. Salamat po sa Diyos.